Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kaysa yung araw. So meron to pamagat na outs yung spelling niya eh. Outs, never expected this to happen. So yan yung panonoodin natin. So ang thumbnail dito is parang nandito si Marcoleta at saka si Rimulya. Alam niyo naman, si Marcoleta is parang na talaga natin yan So yun bago natin simulan sa yung araw, supportahan niyo yan. Tapos syempre kung trip niyo na mga ganitong reaction video may kasama kay manood, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, outs, never expected this to happen. So sa yung araw, Pilipinoisy. So anyways, magaganito muna tayo kasi sobrang ginaw ng aircon bar. Bagong linis kasi. So anyways, again, sa yung araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Let's camera action, Marcoleta. Pagkatapos sabihin ito ni Senator Marcoleta kay Secretary Rimulya, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sinupalpal si Marcoleta. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too. If you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be Wow. Diba? You do not change the provision of law. Ito talaga yung isa sa nakakainis mapanood kapag kasi Marcoleta na yung magsasalita about sa law, about sa provision or whatsoever. Diba? Like, parang pinapakita niya na alam niya. Biruin niyo sa sobrang grabe yung kaalaman niya about sa law, alam niya. Diba? Na mananagot siya doon sa sosin niya kung hindi niya yung mga donors niya. Ginawa niya pa rin. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo pare, like okay naman yung argumento ni Marcoleta, pero ang pangit talaga kapag galing sa bibig nila na sila din meron ding mga ganyang paglabag, 'di ba? Wala lang, nakakainis lang. Sino nga ba ang magdidisbar? Ito guys, alam ko, marami na namang magagalit dito na DDS, no? Actually, Integrated Bar of the Philippines na ang nagsabi mismo. Ayan, no? Si President Alan Panolong. Yan, President ng IBP yan. Isa sa pinakamataas na may posisyon sa IBP. By the way guys, ang pinag-aawayan nila dito, yung argument nila is tungkol sa pagsauli ng mga diskaya sa ill-gotten wealth. Na ang sabi ni Rimulya, bago sila mag-apply sa Witness Protection Program at makita yung sinseridad nila, ay dapat isauli muna nila yung mga nakaw na yaman, which is para sa akin tama, di ba? That is to preserve the resources of our country. Ito naman kay Marcoleta, syempre, laging pinagtatanggol ang diskaya. Ang sabi naman niya, bawal daw yun sa batas, pero pakinggan muna natin. disbarred from doing this. Oh, ano sabi niya? Anong sabi niya, guys? You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Ayun, you may be disbarred. Diba? So meaning, aware si Marcoleta na kapag meron siyang sasagasaan sa law natin, pwede kang ma-dispar. So meaning, pwede siyang ma-dispar kung ganun. Diba? Yung kay yung kay Guteza na parang present niya doon, diba, without checking. Ewan ko kung ano yung dapat mangyari doon. 'Di ba? Na parang I think ang lame naman, 'di ba? Kung sasabihin mo lang na mali ba ako? Kung nagtiwala lang ako, gusto ko lang siyang ipresenta. 'Di ba? Ganyan ba yung lawyer par? 'Di ba? Hindi mo ba i-double check yan na saan mo pinanotaryo to? Wait lang, double check ko muna. Tawagan ko muna to kung ninotaryo talaga to. 'Di ba? Kasi what if tanim ng kalaban nyo yan? Yun na mahulog ka tuloy sa bitag. 'Di ba? Noon ka pa naman sa mga DDS na sobrang talino. Tapos ganyan, naiisahan ka lang ng mga ganyang fake notary. 'Di ba? Mawawalan ka ng license, madidisbar ka, di ba? Sa IBP. So, tingnan nyo guys sino kaya madidisbar ngayon na sinabi ng mismong president ng IBP na ang tanong, kailangan ba talagang isauli ito? Video artist na mismo, GMA News Online. Ayun GMA News Online. Ito sabi ng presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Apply ka bilang isang testigo sa isang kaso. Requirement po ba, Atty. Panolong, na magsoli ng ari-arian daw, no, nung testigo para matanggap siyang state witness? Opo, meron pong tinatawag na memorandum of agreement na executive supporting. Ayan, di ba? Klarong-klaro Kung sinabi ko sa iyo na may senador na nagbanta ng disbarment laban sa mismong Justice Secretary, maniniwala ka ba? Pero teka lang, hindi pa yan ang pinakamalaking pasabog dahil pagkatapos ng pensyonadong banggaan nila, may dumating na bagong boses at doon mas lalong kumulo ang usapan. Sa isang mainit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies, nagkaroon ng matinding sagutan si Senator Rodante Marcoleta at DOJ Secretary Crispin Rimulya. Sabi pa ni Rimulya, restitution is not required by law but morally right and expected of us. But sa akin ko, Diba? Restitution is not
required by law, but morally right and expected of us. So kayo par, kung papipiliin kayo, do sige sabihin na natin for the sake of argument na lang, di ba? Para fair din naman kay Marcoleta. Din ano naman talaga, may pagka bend the law naman talaga, di ba? Yung gagawin or ginawa nila nila Rimulya about yan sa pagpapasauli ng yaman, ano. Pero syempre parang ano lang yan parang deal lang ba? 'Di ba na sige kung totoong seryoso ko talaga kasi yung mga diskaya naman hindi naman sila parang mga ordinary ordinary Filipino lang, 'di ba, na mag-a-apply ng maging witness or makipag sa government natin. Men, sila yung mga magnanakaw, men. 'Di ba? Sila yung may ginawang masama. 'Di ba? Kahit ikaw, kung kunyari sa side nyo, galit na galit nga kayo sa mga user 'Di ba? Ito pa kaya sa mga magnanakaw talaga na sobrang grabe yung mga ninanakaw nila. Kaya ang hirap talagang ewan ko. Kahit, or siguro, nagbubulag-bulagan na lang din yung mga DDS sa mga pinaggagawa ni Marcoleta, Pero nagba-backfire talaga siya, par. 'Di ba? Sobrang nagba-backfire siya. Yung sa naman, yung kay Marcoleta naman, yung about sa susi niya, 'di ba? Ikumpara natin dito, sa restitution is not required by law, 'di ba? But morally right and expected of us. Tapos, yung kay Marcoleta sa susi, 'di ba? Alam niya na hindi pwedeng ganun, na hindi mo yung susi mo, sino yung mga donors mo, ginawa mo pa rin. 'Di ba? I think mas malala 'yun. 'Di ba kung tutuusin? Kaya sobrang pangit kung galing mismo sa bibig ni Marcoleta yung mga ganitong statement, May paano pa siya na pwedeng madisbar. 'Di ba? Paano kung balikan siya ni Rimulya ngayon? 'Di ba? Ikaw, Marcoleta, pwede ka rin madisbar sa mga pinagagagawa mo. For sure, magiging defensive yan, par. Kasi hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Kaya sumiklab si Senator Marcoleta. Papaano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Wala pang findings. Huwag mong babaguhin ang batas. So paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung Parang na lang din yan. Parang in good faith na lang din yan ng mga diskaya. Hayaan mo yung mga diskaya kung gusto talaga nila. 'Di ba? Mga diskaya yung may alam dyan. Tsaka syempre, kunyari, magsauli ng ng 500 million yung mga diskaya. Do you think dyan na matatapos? 'Di ba? Of course, meron ba yung na, sige, diskaya, ano pa ba yung niya dyan? Posible namang ito lang. 'Di ba? Kasi yun nga, habang ongoing, 'di ba? Habang ongoing yung kaso, 'di ba? Syempre, ang gusto naman ng taong bayan is masauli talaga lahat ng ninakaw. So meaning yung restitution siguro na gusto nila diyan, parang down payment lang ba? Sige nga, kung tunay kang tunay ka talaga sa parang pagsisisi mo. 'Di ba? Kasi parang sign din yan kung totoong nagsisisi ka talaga. Kasi humihingi ka ng pabor sa gobyerno na minsan mong pinagnakawan. 'Di ba? Pigil talaga dating ka dito, nagkaintindihan na tayo Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir, but It that's is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. But I am At operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law. Okay, it is not my opinion, it is the law. So meaning, yung issue ni Marcoleta sa susi, pwedeng gamitin ng mga kalaban niya yan if ever, sabihan si Marcoleta na, ba't hindi mo ginanito yung susi mo, sir? Ito kasi yan, di ba? Ayaw nga kasi ng donor ko. Sabihan nyo rin si Marcoleta, di ba? It is the law, sir, na dapat sabihin mo. Di ba? I think maganda yun, gisahin nila si Marcoleta sa, di ba? Sa word na it is the law. Siguro kung nauna yung issue ni Marcoleta sa susi over dito, baka tahimik si Marcoleta dito Di ba? Kasi pwedeng gamitin niya ng kalaban niya like, Diyos ko. Di ba? Lakas-lakas mo makasita. Ikaw nga, may pabenda-benda law ka dyan
Sir, we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyong babaguhin ang Sir, batas, Mr. we are Secretary. operating on a unique set of facts. Wow! And we are, Huwag niyo all of these babaguhin matters ang are being batas. evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. At dito pumasok ang linya na nagpasyak sa lahat. You may be disbarred from doing this. Mr. Secretary, I'm very sorry for Kapal, such no? reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. No, 'di ba? Dapat applicable sa lahat. 'Di ba? Ang kakapal nyo na mag-ano ng law, wala nga kayong masabi doon sa ano eh. Sa war on drugs ni FPRD. Sa law natin dapat may due process. Pero bakit nag-i-end up na pinagchuchugi? Ini-encourage naman laban. 'Di ba? Kung tutuusin nga kayo nga yung or sige hindi kayo. Nasa ano nyo, nasa mga idolo nyo, 'di ba? Sila FPRD. Sobra, 'di ba? Sobra yung nalabag nila sa law. Pero tahimik lang kayo dun, 'di ba? Nakikiano kayo sa ano ng taong bayan na yung pinauso nyo na naging safe daw yung bansa. 'Di ba? Ligtas daw maglakad-lakad ng gabi. 'Di ba? You may be disbarred from doing this. Pero hindi pa tapos ang eksena dahil kinabukasan. Dahil sa ilang mga panahon, pumasok sa eksena si Atty. Alan Panalong, President ng Integrated Bar of the Philippines. At guess what? Sinupalpal si Marcoleta. Sabi niya, Yun. malinaw sa Section 5 ng Republic Act 6981 ang Witness Protection Security and Benefit Act na bago bigyan ng proteksyon ang isang tao, dapat muna siyang sumunod sa legal obligations at civil judgments laban sa O, 'di ba? Dapat muna siyang sumunod sa legal obligations at civil judgment laban sa kanya. Tsaka syempre men, yung law kasi natin, I think mag-evolve yan eh, 'di ba? I mean, magdedepende din yan, 'di ba? Sa sitwasyon. Situational yan. Kasi yun nga, yung mga diskaya, gusto nilang magpatulong sa gobyerno, tapos yung ninanakawan nila, yung gobyerno naman. 'Di ba? Alam niyo yung ganyan, magpapatulong ka sa ninanakawan mo. Kahit sinong Poncio Pilato, mapapaano eh, like, anak ng tokang, kapal naman ng mukha mo. 'Di ba? Sobrang magkaiba yun, par. 'Di ba? Unlike yung sa sosi mo, na dinedefend mo lang yung ano, dinedefend mo lang yung mga donors mo kahit alam mo na bawal. 'Di ba? Pasalamat talaga si Marcoleta para naon na tong ano eh, yung panggigisa niya dito kay Rimulya. Siguro yung sos ewan ko lang. Yung witness na mag-provide po ng kung ano man, magsasaoli. Kasi yun ho yung sinasabi ni Senator Marcoleta, wala daw talaga, pinipilit niya. Pero ang sinasabi naman ho ng ilang mga timbulalo natin dito nakikinig, meron daw Section 5 of Republic Act 6981. Yun po ba yun? Yes, yung state witness po, ito po yung pagtanggap sa isang witness bilang isang testigo sa isang kaso. So meron pong criteria po itong, may criteria po ang batas natin para ang isang testigo ay mag-qualify as state witness. Ngayon po yung Witness Protection Program, ito po yung protection program na siyang magpapatupad doon sa pribilehiyo na ibibigay doon sa natanggap na state witness. Therefore, kung pera ng bayan ang hawak mo na galing sa anomalya, dapat mo itong isauli bilang sinyalis ng good faith bago ka tanggapin bilang Diba? witness. Hindi lang yan, ipinaliwanag pa ni Panulong ang konsepto ng unjust enrichment sa Civil Code, Artikulo 22 at 23. Kung tumanggap ka ng pera na hindi mo karapatan, dapat po itong isauli. Requirement po ba, Atty. Panulong, na magsoli ng ari-arian daw no, nung testigo para matanggap siyang state witness? Kasi isa po sa mga criteria pag nag-apply po ng ang isang tao bilang isang state witness, meron po tayong tinatawag na memorandum of agreement na i-execute. Supposing po that nag-qualify siya doon bilang isang state witness. So, ano po yung legal obligations? Kung makikita natin no, yung mga sinususpect na kasama dito sa scam na to, ay marami po sa kanila ang nagsiamina na kung saan sila ay may partisipasyon doon sa kickback. In fact, meron pong mga allegations na kung saan na sila ay talagang tumanggap ng pera. So, bilang sinseridad, no, para po ma-operationalize yung kanilang pagiging state witness, kailangan po nilang isauli kung ano man yung because that is an obligation under the law. So, Okay. marami pong interplaying principles involved dito. Isa na po dyan yung the principle of unjust enrichment. Ibig sabihin, Parang ano din, yung, 'di ba, yung CDL Alcantara nagsoli din. So parang inaano yun, imposible yan lang 100 million. 'Di ba? Siguro sa ngayon, yun lang muna, 'di ba? Kasi syempre hindi naman titigil yung government natin sa pag-iimbestiga diyan. 'Di ba? Kasi normal lang sa mga magnanakaw para na hindi talaga nila isusuko lahat yung ninakaw nila. 'Di ba? Kasi men, pinagpaguran nila yan eh. Yan yung buhay nila eh. 'Di ba?
kumita ka, nag-enjoy ka ng isang benepisyo na hindi naman karapat-dapat dahil ito ay isang tulad nga ng Hindi tumugma sa sweldo mo, ganun. Yes. So, kinakit mo isa uli yun. Pero teka, hindi lang siya ang nagsalita. May isa pang legal expert, si Atty. Joseph Noel Strata, na nagsabing, bago ka gawing witness, dapat ipakita mo ang sincerity. Otherwise, baka ginagamit mo lang ang batas para iligtas ang sarili mo habang nanatili ang perang ninakaw. Therefore, Tama, ganyan naman talaga. Yung mga magnanakaw naman talaga parang gagamitin talaga nila yung batas. Kaya nga, kahit sobrang halata na guilty, di ba, gumagamit sila ng kumukuha sila ng mga abogado na pwede pang mabaliktad yung sitwasyon. Di ba? Kasi, rights din kasi nila yan. Pero, syempre, ano ba yung ginamit nila para matakasan yung mga crimes nila? Law. Di ba? Yeah, tuloy. kung tumibay ang posisyon ni Remulla, kailangan talaga ng restitution bilang moral na requirement para sa hustisya. Pero ito ang nakaka-excite. Sino kaya ang masusunod? Si Marcoleta ba na kumakapit sa letra ng batas? O si Remulla at ang IBP na tumatayo sa diwa ng batas? Pero paano kung ang usaping ito umabot sa Supreme Court? Paano kung may mag-file ng disbarment case laban mismo sa isa sa kanila? Sino kaya ang Maganda yan. Blow by blow sila ng disbarment case. Tingnan natin kung uubra. And I think hindi papalag si Marcoleta ngayon Kasi syempre, nasa si Remulla yung Yamado. ng malita pa? Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, makikita natin dito ang sabi ng Kawikaan 21 verse 3, ang paggawa ng matuwid at ng So ayun, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay sa iyong araw, susuportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, grabe yun. Ewan ko kung yun ba yung tinatawag na hypocrisy, Pero syempre, yung mga time kasi na yon is hindi pa, di ba, hindi pa natatackle, hindi pa napag-uusapan, hindi pa umalingas yung issue ni Marta sa Sose, di ba? I think nauna yung yung kay Remulla, di ba? Like, man, ang lakas gumisa, di ba? Okay lang sana kung manggigisa ka kung, sobrang linis mo rin, di ba? Ikaso, kayo ba? Do you think, alin yung mas malala doon? Diba? Yung kay Remulla ba na restitution na bend the law na yun nga daw, wala daw sa law yun according to Marcoleta. So, hindi pwedeng isauli yung yaman. Or yung kay Marcoleta na aware siya. Diba? Kasi pareha silang abogado pare. Yung kay Marcoleta na aware siya. Diba? Nalalabagin niya yung batas kapag hindi niya ipapublish sa SOSE niya yung mga nag-donate sa kanya ng election. Diba? Sino ba yung mas dyan sa tingin nyo? Diba? Kasi ako, maintindihan ko naman para kung titingnan talaga ni Marcoleta as butas yan. Pero paano ngayon yan? Diba? Like sobrang lakas mo pwede kang ma-disbar dyan. Paano kung ikaw naman yung ganyanin ni Diba? Ikaw naman yung ganyanin ni Remulla. Bigla na naman kayong babanat na pinupolitika kayo. Anak ng toko. Diba? Tsaka yan, hindi talaga gawa-gawa yan. Galing talaga sa bibig nyo yan. Diba? Napatid kayo sa part na yan. Like, ginawa nyo talaga. So, ngayon, ang tanong, diba? Paano mo maiano yung sarili mo sa mga nauna mong sinabi? Diba? Anong matatawag mo sa sarili mo? O kayo, anong matatawag nyo kay Marcoleta para? Comment down below. So, I think hanggang dito na lang muna. So, hanggang ang video to is mula kayo sa yung araw. So, supportahan nyo yan. Original video in the description box below. Tapos, syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.